yung fear ng iba na hindi advisable kung ikaw si Sara Duterte na umabot dun sa presentation of evidence. Kasi by the time na magsimula talaga yung trial, marami mga pwede mangyari at hindi makokontrol yun ng kanyang team. Totoo yun. Alam mo, totoo yun eh. Kasi nakita namin yun. Nakita mo yun, di ba, Christian? Yeah. Pagdating sa ano yan, pagdating yan sa trial, open na yan. It's free for all. Kung anong ebidensya dyan, at lalo na may discretion na dyan yung yung Senate President, yung presiding officer, na sasabihin niya, okay, I will allow. I will in the interest of justice. Pati dyan, hindi mo na pwedeng sabihin, photocopy lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin, tao ba yan, may personal knowledge. Sabihin, well, in the interest of justice so that we hear what it is. Pakinggan natin yan. So, ano na yan, mahirap mo nang pigilin yun. Mahirap mo na. Once nagsimula yan, dire-diretso na yan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi raw magiging maganda para kay Sara Duterte pag nag-umpisa na ang kanyang trial doon sa Senado, lalo na kung mailahad na ang mga ebidensya laban sa kanya. Ito ngayon ang analisis nitong si Attorney Salvador, dating defense lawyers noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Anyway, kung ano pa po ang kanyang mga sinabi, heto mga kabunyog, panoorin po natin ito. You mentioned social media, attorney. No? Unahin ko na itong issue na ito. Kasi to me, this is also very important dahil yung magkabilang panig, as expected, meron silang mga communications team, no? Or approaches or strategies. Pero nung panahon ng Corona impeachment trial, miski may social media na, hindi yata ganun katindi yung impact, no? So, can you talk about that? How important yung social media at yung communication aspect ng defense at saka ng House prosecution team dito sa Sara Duterte impeachment trial? Ito sa Sara Duterte Vice President, no? Trial na inaabangan ng marami, alam mo, sa tingin ko napaka-importante yan eh. Kita mo sa ngayon, lahat ng tao, basta meron silang social media platform, they could speak eh. And in fact, you would note that every person who probably may have a platform and a public presence, they will have talking heads. Minsan magugulat ka, di ba? Magugulat ka, sino tong talking head dito? Sino to? Tapos lalagyan nila, bibigyan nila ng credentials, tapos mayroon siyang mahabang narrative kung anong mangyayari doon. So some people, of course, would suspect sino bang gumagawa noon, bakit nila ginagawa. As I think, consistently said, Christian, it is a race, and I think you could agree with me on this point, it is a race to the mind of the Filipino. Kasi pag yung nabuo mo na sa isipan ng Pilipino, kung anong potential liability, ano yung kasalanan, kung meron man, or kung wala siyang kasalanan, ano yan madali na para sundan ng publiko. Kasi kung titingnan natin yung public, katulad namin, no, na hindi naman sa gobyerno, marami tayong ginagawa. Nagtatrabaho tayo, nag-aalaga tayo ng bata, sumusundo ng bata, di ba? Lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap buhay on a daily basis. Hindi nila masusundan to. Katulad yan recently na pinag-uusapan, yung remand na yan. Kung binantayan nila yan, 4 na oras ang gugugulin mo para pakinggan mo yung aktual. Natural ho, ang taong nagtatrabaho, nag-aaral, hindi nila mapapakinggan yan eh. That's why they want to hear snippets or want to read na malit lang, and doon yung sa ating ko, there's a little bit of danger. Kasi nga, siyempre hindi nila alam yung context kung bakit nasabi yun. Yung tao, ang tinitingnan nila, yung bringer ng information, yung gumagawa, yung nagsasalita ng balita. So pag nakita na, parang credible ito, parang totoo naman. Yung track record niya, maganda naman. Siguro totoo ang sinasabi niya. That's the difficulty actually that you have now. It's a different situation unlike before. Kasi I remember isa rin sa mga issues sa pinag-usapan ng panahon ninyo. Kasi dream team ang description dun sa Corona Defense. Pero totoo yan, di ba? Tapos, ang naging issue dun, magpo-focus na lang ba purely sa legal yung defense team, or do you also have to consider yung political aspect? Dito sa karanasan ninyo, ano ba yung mas matimbang really? Political o legal? Alam mo, Christian, magandang tanong mo. Kasi noon kami, katulad, ako na lang in particular, bibigay ko yung experience ko. I'm coming in as a legal practitioner and as a professor. So maliwanag sa akin, as application ng batas, ano yung batas at application ng batas dahil napapractice ako. So tinitingnan ko yan, legal. Kasi siyempre, bago kami dito Ako in particular, bago. Nung nakita ko, sabi ko, iba tong terrain na to. Hindi ito parang sa court lamang. Kasi minsan, yung tao, sinusundan yung ano ba yung takbo ng agos. Ngayon, siyempre, yung takbo ng agos, nabubuo yun, depende sa discussion. Sa news, discussion sa TV. So, hindi siya madali. Ngayon na lamang, masasabi ko sa iyo, Christian, ngayon, na after looking back, yung sinasabi natin 2020 hindsight, critical talaga yung political knowledge, yung sinasabi natin, political, hindi na expertise that you are politically astute.
paghaharap ka sa ganitong sitwasyon. Hindi lamang yung legal, di ba? Lalabas na, makita nyo, ano ba credentials sa mga abogado ni VP Sara? Ilalatag nila dyan. Tapos, ano ba yung file nila? Tapos, ganito, ano ba mga experience nila? But the truth is, at the end of the day, malaking bagay dito na didikta ng pulso ng mamamayan. Kung naniwala ang mamamayan na may kasalanan yan, chances are doon papunta yun. Pag ang ramdam ng masa, ang mamamayan is wala pagkakasala yan, parang magdadalawang isip yung mga jurors. Yun po yung pananaw ko lamang. So dalawa yung kausap niya rito, yung senator judges at saka yung publiko. Yes. Sino yung priority niya rito usually? Ako sa tingin ko ngayon, both eh. Kasi kailangan yung preparasyon ng isang abogado ay handa para sa trial. So mga dokumentong dapat i-file, mga testigong ihahanda, mga dokumento dapat authenticate. Kailangan kasi makapture mo sa mind nila dahil may mga assistants na lawyer sila kung paano niya ipipresenta within the realm of the legal aspect. Pero natural din ho, another aspect of this, while they are senator judges, they are also what? Politicians. Therefore, tinitingnan nila kung paano ang pulso ng tao, lalo na pag nagalit sa kanila. Lalo na pag ganito sinasabi. Biro mo, pagbukas mo lang ng social media, sunod-sunod na yun. Tapos alam mo, kung ikaw ngayon, hindi ka, siyempre, natural, pulso titingnan nila. Palagi ko, dito ako kikilya ng konti. Dito muna ako. Or the wiser, or the brighter, hindi ko sabihin the brighter ones, the more experienced one, tahimik ka lang. The more experienced one, observan mo, tahimik lang. Hindi magsasalita, hindi magkokomento, hindi mo mabasa kung saan siya pupunta. Sa pagboto na namang, dun mo siya makikita. As I mentioned, nung nakaraan, 18 individuals, di ba? Sabi nila, ito yung 18, ang dami na ng name calling na inabot ng 18 na yon na nag-agree na i-return, di ba? Ang dami ng name calling na yan. Pero pag tatanungin mo, let's say mag-uusap tayo, ang matatandaan lang ng tao, yung mga nagsalita sa floor. Yeah. Yung nakipagpakbakan sa floor, di ba? Tapos sila ngayon, I always use this phrase, sila ngayon ang poster boy na magkabilang panig. Sila ngayon pinupunggo sa social media. Pero hindi nila alam na marami doon tahimik lang. Tama. Yung iba nga, katulad na nabanggit ko sa isang interview, sabi, meron nga nagtanong sa akin. Nag-uusap kami. Si Senator pa ba yun? Di ba tapos na? Parang kilala ko yan, ha? Yes, mga ganun. Kasi tapos, kala ko tapos na. Tahimik lang. Tapos, syempre, pero alam niya yung boto niya, naparinig niya yung nagawa niya yung dapat na duty niya, pero walang galit sa kanya. Kita mo, walang galit sa kanya. Yung galit na galit, yung taong mukha, kita nyo, napansin nyo ha? Si Senate President, dati siya nagsasalita. Napansin nyo? Kita mo sa ang galit, sa kanya napupunta eh. Yeah. Ganito. Di ba? Kung ano mga ginagawang mga memes sa kanya eh. Tapos, siguro na-realize na, nagawa naman na natin yung duty natin. O magkaroon na tayo ng spokesperson. Yung spokesperson ngayon nakaharap. Which is, I think, the proper direction. Sa pananaw ko lang. Yung spokesperson, yung impeachment court mismo. Yes, di ba? First time yan, meron kang spokesperson ng impeachment court. Na siya yung nagpapaliwanag, siya yung nagsasalita. Nung panahon namin, wala yan eh. Oo. Wala. Naalala mo? Wala. Pero ang inisip ko, attorney, yung paglalagay ng spokesperson, medyo may dangers din yan, no? Kasi baka overstate ng certain principles or aspects ng trial o ng proceedings na pwedeng hindi naman yun talaga yung tinitindigan ng impeachment court, hindi po ba? Yung kapag overcommit siya, ma-commit niya yung impeachment court dun sa isang bagay. Matite. Pero sa pananaw ko kasi, yung ganun may deniability sila. Alam niyo, spokesperson ka eh. May deniability yan eh. Pwede pa silang magdistansya dyan. Sasabihin nila, wait, hindi ko sinabi yan. Excess yan. That is in excess of his authority. Pwede nilang dinayan yon. Pwede rin sabihin, ganito ho talaga yan. Pwede pa nila later sabihin yan, okay, tumabi ka muna. Kami na muna. Or in the meantime, pwede lang sabihin, sige, pahinga ka muna, paltan kita. May deniability yan. So they are at a safe distance at this point in time. Kasi ang mukha na nagsasalita, ayun, sila tahimik. And then they could always say, we are politically neutral. Kita nyo, natapos na, binalik na namin. We are politically neutral. Lalo na, nagsumpa na kami. And ang asahan mo dyan, Christian, alam mo, binabantayan ko dyan actually, yung pag nag-submit ka ng answer. Or magsasubmit ba sila ng sagot? Yung defense. Yes. Kasi Okay. na yun. Paano ka hindi mag-submit? Kasi meron silang ongoing petition dyan sa Supreme Court, pinapahinto yung impeachment trial. Tapos, di ba, may niremand na articles of impeachment. So ano yung mga nakikita nyo kung sakaling di sagutin ni VP Sara? Ako, ang tingin ko, ito latag natin yung options. No? Isang option dyan, pwede, sa legal na pag-iisip lamang. Legal! Labas yung political, let's say, nagdi-discuss abogado, labas yung political. Sabihin lang, pare, ba't tayo sasagot? File natin ang motion to dismiss yan. Or file natin ng ganito kasi the very moment na nakalatag na dyan lahat ng sagot mo, pagbubungguin na yan sa public. May public discussion na yan. Hinihintay lang yung sagot na yan. Tapos, hindi mo kailangan mag-trial, pero pinag-uusapan na yan, binabarbecue na yan. Alam mo yun, kinakarni na yan. Ngayon, so, yun yung legal. Pag legal ka mag-isip. Pero syempre, you have to wait also. Pag hindi ako sumagot,
baka isipin ng tao, takot ako eh. Baka I'm suppressing evidence. Ayaw mo rin yung palong yon. Kasi pag ganun yun, sa social media or sa regular media, sasabihin nyo, kita nyo, ayaw talaga niyan. Takot yan eh. Sa sinasabi pa nga niya, bloodbath, ayaw nila. So, ngayon, doon sila titimpla. Actually, dyan sila titimpla. If you would note, ang entrada ng abogado nila, entry of appearance ad cautelam. Di ba, Christian, nakita mo ad cautelam. Sa termino ng mga abogado, ibig sabihin ng ad cautelam, cautionary yan. Oo. Sabihin, pasok kami, pero cautionary yan. That gives them some level of flexibility kung ano ipa-file nila. Pa-file ba kami ng motion to dismiss? Pa-file ba kami ng, which is, wala naman sa rules, di ba? Dapat sumagot sila. O mag-file kami ng sagot, o kung mag-file kami ng sagot, to what extent lamang ibibigay namin? Kasi may trial pa naman, di ba? May trial pa. To what extent lamang ibibigay ko para naman hindi yung public masyadong gigil na, tapos yun lang naman kasi rin ang hinihintay ng kabilang panig, yung communication sa kabilang panig, kung ano yung sasabihin nila. But what if they refuse to respond to answer the articles of impeachment? Palagay ko ano yun, palagay ko it's not a sensible strategy. Palagay ko inaaral nila, hindi sensible. Kasi ang dating dyan, so hindi sila sumagot, ano na-expect mo? Lalabas na naman ibang grupo. Lalabas sa mga academician, lalabas, simple lang. Ang articles, ang rules of ang nakalagay sa rules ng impeachment, sumagot ka. Binigyan kayo ng 10 araw. And at the same time, medyo mahihirapan ang Senate to wiggle out. Sabihin ng Senate, pinasagot ka na nga, hindi ka sumagot. So medyo mahihirapan ng Senate to wiggle out. They will have to proceed. Pag wala kang answer, sasabihin nila, pagbibigyan ka pa mag-file ng answer. Sasabihin ng iba, hindi na, proceed na tayo trial, wala nang answer. So that may be a disadvantage. They really have to study that. So ito, hindi option yung hindi sumagot and the Vice President cannot afford not to participate in this. Ang tingin ko ganun kailangan kasi kung sa legal lang sabi ko sa iyo, kung ako sa legal, motion to dismiss ko. Pero hindi ito, may political complexion ito. Ang publiko nakikinig. So ang tanong, sasagot ka ba? I think it's, to my mind lang, personal opinion, it's a bit reasonable and sensible. Ang tanong na lang, ano level of sagot na ibibigay nila? Para na hindi masabi na, wala ka namang sinagot. Yung fear ng iba na hindi advisable kung ikaw si Sara Duterte na umabot na sa presentation of evidence. Kasi by the time na magsimula talaga yung trial, marami mga pwede mangyari at hindi makokontrol yun ng kanyang team. Totoo yun. Alam mo, totoo yun eh. Kasi nakita namin yun. Nakita mo yun, di ba, Christian? Yeah. Pagdating yan sa trial, open na yan. It's free for all. Kung anong ebidensya dyan, at lalo na may discretion na dyan yung presiding, yung Senate President, yung presiding officer, na sasabihin niya, okay, I will allow. I will in the interest of justice. Pati dyan, hindi mo na pwedeng sabihin, photocopy lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin, tao ba yan, may personal knowledge. Sabihin, well, in the interest of justice so that we hear what it is. Pakinggan natin yan. So, ano na yan, mahirap mo nang pigilin yun. Mahirap mo na. Once nagsimula yan, dire-diretso na yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.